pagsisiesta sa tanghali, alam ko pagod na pagod tayo dun sa buong umaga. Pwede naman kayong mag-siesta o magpahinga ng mga 15 minutes dun sa inyong lunch break para makarecover ang inyong katawan. At kung talagang ilang buwan na kayong tuloy-tuloy ang trabaho, nakakatulong ang pagbabakasyon. Kasi ito talaga ang nagbibigay ng lakas kung pupunta kayo sa probinsya, sa beach, medyo magliliwanag ang inyong pag-iisip at makaka-recover din yung pagod ninyong katawan. Sa umaga naman, pwede kayong magpaaraw sa umaga kasi kailangan din natin ng vitamin D para sa ating mga buto. Pero kailangan yung medyo mga between 7 to 9 a.m. Huwag naman yung sa pagitan ng alas 10 hanggang alas 4 ng hapon kasi napakataas na po at napakainit na ng araw. Hindi maganda yung ultraviolet ray. So, dapat yung medyo maaga-aga sa umaga. At dun sa inyong bahay o sa inyong kwarto, gawin ninyong makulay ang inyong paligid. Mas maganda, pintahan nyo ang inyong bahay, ayusin ninyo. Kasi para sa pag-uwi ninyo, makita nyo na maaliwalas at maganda ang inyong paligid. So, nagbibigay ito ng energy para sa inyo. Maglagay din ng mga music pag kayo ay nasa bahay o naipit sa traffic. Kasi maganda ang music, nagbibigay ito ng sigla. Pero piliin nyo yung mga magagandang songs o pwede din yung mga religious songs para magpasigla sa inyo. Uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig kada araw para kayo ay lumakas. Kailangan nyo to para sa inyong energy. Hindi ko ipinapayo na uminom ng mga energy drinks o kaya yung mga tablets. Mas gusto ko kayo ay mag-exercise at kumain ng tama. Yun po ang tamang source ng energy. At kung laging pagod ang inyong pakiramdam, hanapin ninyo ang dahilan. Ito ba ay dahil kayo ay may sakit? Baka naman kayo ay sisipunin, trangkaso, o kaya kailangan kayo magpatingin sa doktor para mahanap kung ano ang dahilan ng inyong panghihina. At syempre, lagi nating sinasabi, magdasal tayo para bigyan tayo ng inspirasyon at maging gabay natin sa ating masayang buhay.